Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na naman po natin itong PhilHealth. No? Kung ano na ho ba nangyari dyan? Kasi nakikita ho natin sa mga social media posts na kesyo pinababalik ng Supreme Court yung pera na tila ninakaw. Hindi, tanong lang ho yun. Ha? Nilipat. Wala pa naman sinasabing nanakawin nila pero nilipat lang. So dapat para sa PhilHealth pero napunta sa ibang bagay. O di ba? So ang tanong, may babalik po ba 'yon? Wala ho bang ano yung ganun-ganun na lang 'yon? Wala bang mananagot? Hindi pwede 'yun, di ba? Kasi kung sinabing mali 'yan, sandali. Dapat may managot. Hindi pwedeng ganun. Kaya alamin po natin sa isa sa mga bumusisi niyang issue na yan, di ba? At sila din ho ay nagsampa ng patungkol ho dito sa budget. Actually, isipin niyo mabuti ito mga kababayan. Ha? Ito po ay parte lamang ng anomalya dito sa budget. Okay? Ito po ay parte lamang po, hindi lang ho ito yung PhilHealth na issue na ito, hindi ho yan yung pangkalahatang issue. May issue pa ho na iba doon sa budget, doon sa winalangya sa budget. Yung blank na na finila pa ng ewan ko kung sinong technical group yan. Pangalawa, ito sa PhilHealth, yung pag-transfer ng budget kahit hindi naman nagagampanan ng tama ang trabaho ng PhilHealth. 'Di ba? Na dapat talagang binabayad sa mga ospital. Ang dami nga ho nilang utang pa. Pangatlo, yung dapat ang pinakamataas na budget sa GAA ay yung edukasyon. Batas po yan na dapat sinusunod pero yung mga yan hindi ho nasunod na maayos. Kaya nga ho mga kababayan, etong PhilHealth ano lang ho ito. Yung sabi nga nasa ano lang yan. Nasa tip pa lang yan. Hindi pa ho yan yung pinaka-anomalya. Pero nga dito pa lang nakikita natin na kahit to Supreme Court, medyo napansin na meron talagang problema dito sa budget. Winalang niya. Kasi alam naman po natin kung ano nangyari sa budget sa Pilipinas. Ipinamigay sa ayuda. At yung ayuda na yan, inalat doon sa mga congressman na kaanib nila, di ba? So, yung mga congressman na pumirma ng impeachment, ang balita natin dyan, meron daw talagang inalat na ayuda sa kanila. O ikaw, ano ka? Dito ka, meron ka. O ikaw, meron ka ayuda. O ayan, bibigyan ka namin para sa distrito mo, para manalo ka. O di ba? Ganun daw nangyari. Pakinggan natin ng paliwanag ni Attorney Vic dito. Yeah. Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance. May share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang ang pakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan nung General Appropriations Law pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha nila Kaya nga di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila
Katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue, galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa universal healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon doon sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato. Paliwanag lang natin ito na matindi kasi alam nyo mga kaibigan yan, yung tinatanong ng Supreme Court. Bakit hindi automatic na ginagawa yan? Kasi nagpapalusot po yung PhilHealth, nagpapalusot sila na kahit meron na daw batas, hindi daw na nagturo pa nga ho sila Hindi lang naman po sa administrasyon daw ni Marcos ito nangyari na hindi nagiging automatic yung pagkaltas doon sa sin tax. Ano po ba yung sin tax? Yan po yung ano na ho yan nagsimula yan RA 10351. Tapos nung 2012, ngayon naging RA 11467 2020, in-expand ho yan kasama e-cigarettes at saka sugary drinks. Yan po yung tatlong pinagkukuhanan, alcohol, tobacco, products, kasama yung sigarilyo, lahat-lahat, vaping products, sweetened beverages. So, merong porsyento doon sa tax na binabayaran ng mga kumpanya na yon. Yung sabi nga ni Attorney Big, 80% ay dapat matik na. Hindi pwedeng galawin ng Kamara, hindi pwedeng galawin ng Senado dahil ito'y Republic Act. Ibig sabihin, batas ho ito. Hindi ho ito pwedeng baguhin ng GAA yung sa budget. Hindi ho nila pwedeng kalikutin yan kasi matik ho yan. Hindi pwedeng sabihin ng Department of Budget Management at sasabihin ng Presidente, hindi, ganito lang ialat ninyo. Hindi pwede. Bakit kanyo? Kasi nga ho, batas po yan. So matik yan. Matik, pag merong sin tax, yung kinuha sin tax na yon, 80% yon, according to Attorney Vic, at yan po ay diretsong mapupunta na sa PhilHealth at gagamitin ng PhilHealth yan para sa mamamayang Pilipino. Saan po ba? Sa mga benefits ng PhilHealth, like sa ospital, lahat po dapat diretsyo ng punta dyan. Yan ngayon nagtataka sila, bakit bakit pinakialaman? Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi nga 'di ba ng Supreme Court Justice na si Ko ay ibalik. Dapat hindi ganyan. Ang dahilan pa nung pasensya na do sa ASIC ng PhilHealth, hindi kasi hindi naman nangyayari yan kahit sa ibang mga administrasyon. Sabi pa nga nung judge sandali, hindi na yun na pinag-uusapan natin. Ito na. Dapat kayo, kung may problema pala at hindi nagagawa yan, sabi nga niya, dapat ayusin yung board. Diba? Ibig sabihin yung mga board member ng PhilHealth. Kaya importanteng maunawaan natin ito kasi batas po ito. It was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Amy Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth fully funded? Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget na sa pondo ng PhilHealth,
bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa Yun. appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax, meron din siya binabayaran na kanyang contributions, tapos ganito lang yung So, itong tinatawag, sinasabi nga ni Atty. Vic, yung malversation ng funds. Ibig sabihin, ito po'y isang krimen, ha? Na kung saan ginagamit ang publikong pondo sa ibang bagay. Maling paggamit, ika nga. Maling paggamit po ng pondo. Tulad nito. Kasi ito, may batas. Dito mo lang gagamitin yan. Sa health. Okay? Yung sin tax. Hindi mo sinunod yun. Bilang pinuno ng PhilHealth, pwede kang kasuhan ng malversation. Diba? Bakit? Hindi mo tamang ginamit yung budget. Kaya nga, hindi ho magtapos dito. Sana, hindi lang magtapos sa ipababalik. Kasi when you say pinabalik ng Supreme Court, ibig sabihin, there is a problem. Ibig sabihin, talagang merong anomalyang nangyari. Di ba? So yun o, sinasabi ni Atty. Vic dito, dapat makasuhan po yan. Mas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution. Yan pa, isang nabuking, ang tindi niyan mga kababayan. Kasi ang dinadahilan, nililipat daw sa funding dito sa isang proyekto na ito. Tapos, nireveal ng judge na sandali. Meron ng dyan Meron ng inutang ng Pilipinas mula sa Korean Bank. Naku, ito na naman yung mga Korean. Magkano Korean? Di ba? Ito na naman. Meron na tayo inutang doon sa Korean Bank na yon. Tapos, inalat na doon sa proyekto na yon. Bakit pa kinuha dito sa PhilHealth, pinalipat pa doon? Naku po, patay tayo dyan. Talagang sobra na ho ang ganid. Alam mo, meron ako nakausap na official kaganina. Kapon pala. Ang description nila, ganid na talaga sa sa pera itong mga nasa gobyerno. Ganid na Yung bagang nakakuha ka na ng parang ganito ibig sabihin ng ganid para maintindihan ninyo. O nari, nagnakaw ka sa bangko. Nagnakaw ka sa bangko. Magkano yung ninakaw mo sa bangko? 100 million. Ninakaw mo. Paglabas mo, paglabas mo doon, nandun ka na, sasakay ka na sa kotse. Yung runaway vehicle. Yung tatakbo na yung sasakyan mo. Yeah? Bigla mo naalala, ay sandali, doon sa counter 3, kabisado mo pa, doon sa counter 3, may naiwan na 100,000. Pero may hawak ka ng 100 million, May hawak ka ng 100 million. Papasok ka na ng sasakyan para tatakbo na kayo. Sa sobrang ganid mo, binalikan mo pa yung 100,000. Yun, dumating na yung pulis. Huli ka. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ganun po ang description ng ganid. Sagad sa buto. Marami ka nang nanakaw, gusto mo pang dagdagan. Di ba? Kahit hindi mo na nga alam kung saan mo na ilalagay yung pera mo Dahil sa sobrang laki mo na Sino kaya yun? Yung malaki na yun,
Laki-laki mo na sa sobrang pagnanakaw mo tapos gusto mo pang madagdagan. Baka bangungutin ka niyan, sana. Proposal. Tapos nababanggit niya yung political negotiation. So maaring mabawasan pa rin pero parang sila yung nasa hot seat ngayon at itong mga nasa Congress ay hindi nga sila makapagano, 'di ba? Kasi ang sumasagot sa kanila ngayon is ito pong Soljan, yung abogado ng gobyerno. Na ngayon, ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong magkaroon ng desisyon ng korte rito, halimbawa, paboran yung mga petitioner, kundi dapat meron din talagang mapanagot. Merong follow-up na pagkakaso din kung may mga nalabag. Kasi hindi basta-basta itong mga nagawa kung totoo man, lalo na sa pera ng taong bayan na bilyon-bilyong piso ito. Kung tutusin, mas malaki pa nga ito kumpara doon sa lagi nilang inaakusa sa pangalawang Pangulo na 128 million ba yun? Kumpara dito na bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan, attorney. Tama yun. Antayin lang natin na magdesisyon ng Korte Suprema sa parehong kaso yung ikinaso nung sa 2020. Oo. Hindi naman din ko si Atty. Vic sumasagot ka. Hayop ka banat ba? Hindi kasi alam mo, eto maano yung ano ko dito Naalala ko kasi po nung nagkasakit po ang aking ina. Sa ibang bansa po kasi, mga kababayan, hindi porket kumukuha ka sa insurance o sa kanilang mga alam mo yun, sa kanilang government, ibig sabihin mahirap ka, di ba? Hindi ganun. Matik na po yun sa ibang bansa. Talagang ang kakargo sa'yo, pag nagkasakit ka, insurance mo. Kasi nga, binabawasan ka sa sahod mo, sa gobyerno, o sa pribado, at the same time, may mga batas na doon mapupunta yung para ho sa may mga sakit. Alam mo, nung pandemya, diyan yung na-realize na pagsak talaga ang ating health system. Di ba ho? At nagkautang-utang nga po. Naintindihan natin kasi pandemya, walang trabaho. Pero yun nga yung nakakapagtaka. May mga problema na nga tayo noong time na yon. May mga kailangan na tayong bayaran noon. Ngayon na may pondo na tayo, bakit inilipat, tinanggal? Ang daming sakit na, alam mo yon, sa Pilipinas, hindi porket siguro kung meron mang kayang magpagamot lang dyan, mga milyonaryo siguro yun. Yung talagang bilyonaryo, milyonaryo. Diba? Yun yung kaya magpagamot nang hindi tumihingi ng tulong sa gobyerno. Pero tayong ordinaryong Pilipino, even yung tinatawag nating middle class, hindi natin kaya yan. Pag nagkasakit ka, ubos ang pera mo. As a matter of fact, we are working for our health. Remember that. Yan isa sa mga dahilan kung bakit tayo kumakain ng todo-todo. Pinag-iipunan mo yung gamot mo dahil magkakasakit ka pag tanda mo. Tama, mali? Di ba? Yan ang dahilan Etong ngayon, etong tanong dito. Bakit yan ang ginawa ng gobyerno? Hindi na nga maayos ang healthcare system ng Pilipinas. Meron tayong PhilHealth na supposedly sasalusana sa atin. Na-discover nga ni Senator Bongo, di ba? May mga hindi pa kayang tustusan. Sa akin noon, dami lumalapit sa akin. Wala ako napapailing lang ako kasi una-una, wala naman akong pera na masasabi kong talagang kaya kong tumulong sa taong may sakit. So naghahanap ako lagi ng tutulong na pero iisipin mo, bakit ganun sa Pilipinas? Nakakalungkot di ba? Nakakalungkot po sa Pilipinas, pag may sakit ka, maghanap ka ng kakilala na politiko para tulungan ka. Hindi, wala namang masama na tumulong. In fairness to sa mga politician na tumutulong, walang masama na tumulong. But ako, hindi ako masaya sa ganun. Oo, nakatulong. Ang dami nating natulungan through Senator Bongo, through Senator Robin Padilla. Marami ho tayong mga inire-refer sa kanila na tinutulungan nila. Directly, hindi ako involved. Pero gayon pa man, the question is, bakit tayo umaabot sa ganun? Kasi nga po, malaki ang problema natin sa healthcare system natin. At yan po ay PhilHealth. Magtataka ka, may pera naman pala. Bakit tinanggal?
Ba't hindi na lang gamitin yun pang MRI, pang CT scan, pang opera, di ba? Yung ano ba yun, yung sakit sa ano, yung matinding kailangan laging binobomba. Almutan ko na kung sakit yun. Hindi, di ba ho? I mean, kulang-kulang tayo sa ganyan eh. Bakit hindi na lang doon gamitin yun? O kaya kahit nga sana bumili ng mga instrument, ibig sabihin yung ginagamit sa, alam mo yun, sa pag may mga sakit, bakit hindi ganun? Di ba ho? Yun na nga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong